May iniiwanan, ni pinapabayaan man, Panginoon Ama. If we call unto you, Lord God, sinasabi mo, Panginoon, you will answer us, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nais ka naming papurihan, nais ka naming pasalamatan, itaas ang iyong dakilang pangalan mo dahil sa kamangamanghang ginagawa mo sa bawat buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Alam ko, Panginoon Ama, maraming daing ang bawat isa, maraming panalangin ang bawat isa, maraming kahilingan ng bawat isa sa oras na ito. Alam ko, Panginoon, ngayon pa lang ay nagkaroon na ng kasagutan, Panginoon. Yan man ay pangangailangan, O Diyos. Yan man ay kagalingan, O Diyos. Yan man, Panginoon, ay iba't ibang kahilingan sa iyo, Panginoon. Alam ko sa oras na ito, in your name, Lord Jesus Christ, ay pinagkaloob mo, Panginoon, na sa oras na ito ang kasagutan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kang gagawin lang namin, Panginoon, Ama, pasalamatan ka, itaas ang iyong dakilang pangalan, ipupurihin ka namin sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon Ama, na dumaloy, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa nang sa ganon, Panginoon Ama, mapupurihan ka sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Lord God, kung malaya, Panginoon Ama, ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa bawat isa. Malaya, Panginoon Ama, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Ama, upang sa ganon, ilit kami, Panginoon Ama, sa pagpupuri sa umagang ito, Panginoon Ama. Hayaan mo, Diyos, na maramdaman namin ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Diyos, na mapuno kami, Panginoon Ama, ng iyong pagpapala, ng joy sa kabuturan ng aming puso sa umagang ito. Dahil naninawala kami, Panginoon, sa oras na ito, kasama ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa iyo lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Welcome to Jesus Delight Global Ministries. At sa lahat po ng mga nanonood via Facebook Live, hello po, samahan niyo po kami na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Ina-acknowledge ko rin po ang lahat ng mga kailaw natin sa mga daughter churches natin from Binarzang. Welcome mga kailaw. From Vintar, from Rojas, from Quezon. Welcome mga kailaw. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay. At sa umagang ito, bago po tayo mag-worship sa ating Panginoon, atin pong batiin ang isa't isa. How good and pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. Amen po? Umalis po tayo sa ating maupuan at atin pong ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! Merry Christmas, everyone! Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. One more time. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yes, hallelujah. Amen. Handa na ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ang sabi sa Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. So today we celebrate
the happiest day in history, the day when Jesus rose from the grave and gave us victory over sin and death. Dahil sa Kanya, puno ng kagalakan ang ating mga puso. Amen po ba? Amen. So come on, church, let's worship and let's declare that Jesus is here in this place. Hallelujah. Hallelujah. It's a happy day. Declare it! He's alive! And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. And forever I am changed. When I stand in that place, we at last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Endless joy and perfect peace. Every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Yeah! He's alive. And happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. And forever I am changed. Yeah, yeah, yeah. What a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And what a glorious day. What a glorious day. Shout Jesus, Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Come on, church. So, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. I love the name, so much power in the name. Oh, what a glorious day. What a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day.
seen, O Lord God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Amen. Thank you, Jesus, for all you've done. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you came from the everlasting to the world we live. Father's only Son, yes, Jesus, 'cause you came from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. Come on, church. You opened the way for the world to live again. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, oh, we worship you, Lord. We exalt your holy name, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you, Lord God. Oh, we praise you. We just want to be with you, Lord God, today. Hallelujah. You're the Savior of our soul, Lord God. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We honor you. Let's continue to feel the holy presence of God in this place. Ang nais namin, Panginoon, ay mapangiti ka sa umagang ito. Savior,
Faithful, you're my God. You're the glorious, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, I long to bring, I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord. Yes, Jesus, you're the Savior of us all. Savior of my soul. Oh, we thank you, God. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, comfort when I'm weak. I trust in you, the storm raging sea. You are faithful, you're my God. You're the glorious, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Let's lift up our hands to God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Yes, Jesus. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing it, come on. Lord, I live to worship you. This is our prayer, O Lord Jesus. Hear us, O Lord God. Hear our cries, O Lord Jesus. Oh, hallelujah. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. As we exalt your name.
to be with you, Lord. Thank you for your goodness. We just want to sing of your goodness, oh God. Hallelujah. We worship. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. It's all my days. I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. See it once again. Oh, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of your voice. Yes, Jesus, you have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath
of your praises right now, Lord God. Oh, we worship you. We exalt your name, Lord Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. We sing glory to your name. I sing glory to your name. Oh, Jesus. Glory to your name. Oh, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, Lord God. I give glory to your name. Oh, Lord. Glory to your name. Oh, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Jesus. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Worship you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father God, for your love. We thank you for your goodness in us, O Lord God. Despite of the trials, O Lord God, despite of any difficulties, Lord, na napagdaanan namin, despite of any adversities, O Lord Jesus, Lord, we choose to trust in you, O Lord God. We choose to worship you. We choose to exalt your name, O Lord, because we live to worship you alone, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this once again with our heart. Let's make it as our prayer. We will sing of your praises forever and ever. Hallelujah. Come on. I sing praises to your name, yes, Lord God. This is our prayer, O Lord Jesus. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For the last time, I sing praises to your Yes, name. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Oh, Lord. Oh, hallelujah. Is great You are great, Jesus. to be Yes, Lord. praised. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, For Lord God. your name Yes, is Jesus. great and greatly to be Praise your name, Lord God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. We sing praises to your name, Lord God. You are worthy to be praised. Oh, hallelujah. Napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ka namin pinili, Lord God. But you chose us, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for the opportunity to serve you. To worship you, Lord God, in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus.
Sa oras, Panginoon, na kami ay nag-aalangan. Sa oras, Panginoon, na kami ay nanghihina. Kami ay nagdududa, Panginoon. Andyan ka palagi sa amin, sa aming mga tabi at hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan, Panginoon. Oh, hallelujah. Napakabuti mo. Ikaw ay dakila, Panginoon. Tapat sa iyong mga pangako. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, Panginoon. At hindi kami magsasawa na magpasalamat, magpupuri sa asamba sa iyong pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, we surrender ourselves to you, Lord God. We humble ourselves. Pakalinisin mo ang bawat isa, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Hindi kami kaaya-aya sa iyong harapan. Pero kami ay nanunukluhod sa umagang ito, Panginoon. Clean us, Lord God. Create in us a new heart, Lord God. Pure heart, Lord God. Nang sa ganon, Panginoon, kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. As we hear your message for today, Lord God, give us your wisdom. Give us the knowledge, Lord God, coming from you. Hindi man namin ito maintindihan, Panginoon. Pero ikaw ang magpapaintindi sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. At tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang bawat salita na manggagaling sa iyong alipin, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Father. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, mga kapatid, mga kailaw. Napakaganda ng umaga na ibinigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Batiin nga natin ang ating mga katabi. Ikaw ay mapalad dahil nandito ka ngayon. Amen. Hindi aksidente, mga kapatid, na ikaw ay nandyan. Nandito tayong lahat upang sama-sama na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Malapit na ang Pasko, amen? Ihanda na natin ang ating masarili upang sa ganoon ay sa araw ng Pasko, tayo ay malinis. Tayo ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa araw ng Pasko, kundi araw-araw sa ating mga buhay. We have our new series for today because this is the first Sunday of the month of October. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. October na. At tayo ngayon ay sama-sama na nandito, nakangiti, naghihintay, at excited ba tayo na makinig sa umagang ito? Amen. Dapat tayo ay maging excited sa bawat pagpunta natin dito sa bahay panambahan upang makinig sa kanyang mga salita. Ang ating pag-uusapan ngayon sa umagang ito ay may pamagat na clean. Kapag sinabi nating clean, di ba sa atin ay kailangan nating maging malinis sa ating mga sarili, sa pisikal. Noong last week yata na nagkaroon kami ng medical, sa check-up, may laboratory check-up ang mga taga-DepEd. At palaging mataas ang aking blood sugar at ang aking cholesterol. Kaya kailangan talaga ng physical cleansing. 1 week na no rice ako at no sweets. At pinapanalangin ko sa ating Panginoon na mag-normalize yung aking blood sugar dahil napakataas, mga kapatid. So ngayong umaga, hindi lang yung ating kalusugan, hindi lang yun ang ating i-cleanse, hindi lang yung ating mga sarili, kundi mas yung sa ating spiritual cleansing. Amen? So may pabagat ito na clean, the leap of faith, the blueprint for a steadfast spirit. Palagi kong naririnig ito kay Pastor Errol, yung blueprint. Ito yung gabay. Ito yung guide. Ito yung plano
upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng steadfast spirit, matatag, hindi nagsusway, na kahit may mga hadlang, may mga persecutions, dapat palagi tayong maging matatag. Sabi nga natin noon, kapag tayo ay matapang, hindi ibig sabihin ay hindi na tayo takot. Takot pa rin tayo, normal na magkaroon ng takot ang mga tao. Pero hindi na tayo kagaya ng dati. Dahil alam natin na kapag tayo ay takot, alam natin na meron tayong kasama. Amen? So, steadfast spirit, magkaroon tayo ng matatag na espiritu. Paano natin ito gagawin, mga kapatid? Spiritual cleansing. Kailangan natin ito. Araw-araw sa ating mga buhay ay nakakagawa tayo ng mga kamalian. Nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Palagi nating sinasabi na hindi tayo exempted na magkasala. Ang mga pastor, ang mga ministro, ang mga pari, prone din po kami na magkasala. At hindi lang yon, talagang yung tinatarget tayo ng kalaban. Kung tayo ay alam ng kalaban na lumalago sa kanyang gawain, tinatarget niya tayo. Gusto niyang guluhin yung ating pananampalataya. Gusto niyang masway yung ating faith sa kanya. Kaya ngayong umaga kailangan nating malaman paano tayo magkakaroon ng matatag na espiritu upang makapagpatuloy tayo sa pagsamba at pagsisilbi sa ating Panginoon. Sa ating mga buhay, mga kapatid, nung tayo may mga bata pa, let's be real. Tayong lahat ay merong mga sikreto. May mga tinatagong kasalanan. Lalo na kapag bata ka, marami kang hindi sinasabi sa nanay dahil takot ka. Amen? Ako noong bata ako, kapag ako ay naguhugas ng pinggan at ako ay nakakabasag ng pinggan, ng baso, itinatago ko yon sa ilalim ng lababo para hindi makita kasi hindi naman alam ni mama kung ilan ang bilang ng pinggan. Amen? Naranasan ba natin yon? Natakot tayo kaya itinatago natin yung ating kamalian. Itaas nga yung kamay kung tayo ay naka-experience ng ganyan. Amen? Lahat tayo. Meron tayong mga konti na itinatago na mga kamalian sa ating buhay. Pero every time na nakikita mo yung mga basag doon sa ilalim, talagang nininervyos ka, baka makita na, di ba? So, agpanpanunot ka kasanungan tati pamayam, tapno ti kasta maikat dayta nga, dagijay basag-basag dijay. So, gumagawa ka na ng sarili mong plano. Gaya ng ginawa ni Akan sa Joshua 7, tignan natin dito. Ang ating first week, balik mo nga doon anak, clean start, the lip of honesty. So, babalik pa rin tayo doon sa lip. Di ba noon, lip of faith? Tayo naman ngayon ay lip of honesty. Napakahirap maging honest sa mga panahong ngayon, mga kapatid. Are we honest? Yes, magiging honest tayo sa tulong ng Panginoon. Nung binabasa ko ito kagabi, nung isang araw, parang sabi ko, Lord, hindi yata ako karapat-dapat na mag-share nito. Kasi bilang isang tao, bilang isang government employee, meron din tayong mga konting mga itinatago. Amen? Tayong lahat. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na ang mangusap, ikaw ang makita nila at hindi ako habang ito ay sinishare ko. Ang sabi sa Joshua, nakikita natin si Akan. Siya si Akan. Yan yung kanyang kasalanan. Meron siyang ginawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Basahin natin sa Joshua 7. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na pinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zera mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Mahaba kasi yan mga kapatid, kaya isa-summarize na lang natin. Noong mga panahon na lumusob ang mga Israelites sa Jericho, di ba wala silang ginawa? Nagmarcha lang sila ng 7 beses, nagpatugtog sila ng trumpeta, pero hindi sila nag-exert ng maraming effort para lumaban. Sino ang tumulong sa kanila? Ang ating Diyos. Amen? Kaya nakita natin na kapag nagtiwala ang mga tao
sa ating Panginoon, walang imposible sa Kanya. Pero tignan natin yung kasalanan ni Akan. Ano ang kanyang ginawa? Noong mga panahon na kinukubkub na nila yung Jericho, pinagbabawal ng ating Panginoon, ang sabi dito sa Diyos, don't take any of Jericho's gold, silver, or fancy thing. Leave them for me. So merong isang sinabi ang ating Panginoon sa kanila, huwag kayong kumuha ng anuman. Pero binaliwala ito ni Akan. Kumuha siya meron siyang nagustuhan na napakagandang robe. Meron siyang nakitang mga ginto, mga pilak. At kahit labag iyon sa utos ng ating Panginoon, ay kinuha pa rin niya. At itinago niya ito sa ilalim ng kanyang tent. Hindi lang basta itinago, talagang nagdig pa siya ng hole. Anong sa Tagalog yung nagdig? Humukay pa siya upang sa ganon ay ilalagay niya dun sa butas, tatabunan niya doon sa ilalim mismo ng kanyang tent para hindi ito makita. Yung kanyang secret na yon, akala niya ay magiging secret na habang buhay. Pero every time na lalampas siya, dadaan siya doon sa kanyang tent, parang sumasakit yung kanyang tiyan. Nakukonsensya siya dahil alam niya na mali yung kanyang ginawa. So noong mga panahon na kukubkubin na nila yung isang lungsod, ang lungsod ng AI yon, hindi AI na yung artificial intelligence. AI ang pangalan ng lungsod. Napakaliit. So nagtiwala sila sa kanilang sariling kakayahan. Sabi nila, mas malaking hamak yung Jericho. At wala tayong ginawa, pero natalo natin sila. Ang sabi ng isang tauhan ni Josue, huwag ka nang magpadala ng madaming mga tauhan. Tama na yung 2,000 yata kung hindi ako nagkakamali. Kasi maliit lang yun, kaya nating gapiin. Kayang-kaya nating talunin. So nung sumalakay sila doon sa lungsod ng AI, natalo sila. Talagang hinabol sila ng mga AI at nag-surrender sila. So sabi ni Josue, Lord, bakit mo naman kami pinabayaan? Anya pa ngay tirupa mi kadagiti daddu mga kalaban. Ibagadan tun nga nagbatit di AI ket naabak kami. Apay nga impalubos mo kunana ni Josue ken ni Apo. Ngem simbungbat ni Apo ken kuana. Adda ti maysa nga nagbasol kadagita kakadwam kunana. Nga adda ti innala na kadagiti ibawbawal ko nga alaen na. Inlemmeng na ket impan na ijay sirok iti tent na. So the tragic part, kadayjay panagsuway na, disobedience doon sa sinabi ng Panginoon, hindi lang siya yung nagkaroon ng problema, kundi idinamay pa niya yung buong hukbo ng Israelites. Natalo sila dahil sa kanya. So makikita natin mga kapatid na yung ating munting pagsisinungaling, munting pagtatago ng sikreto, ay nakapagdadala pala ito ng pagkasira, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi lalong-lalo na sa mga tao na nakapaligid sa atin at sa mga mahal natin. So pag titignan natin ngayon kung paano tayo makakaiwas sa paggawa ng mga kasalanan na hindi lamang sa ating mga sarili makakaapekto, kundi sa buong gawain. Kung tayo ay kabilang sa isang grupo, sa inyong grupo, kung tayo ay kabilang sa gawain ng ating Panginoon, munting pagkakamali, munting pagsisikreto, munting paglilihim, iyan ay magbibigay sa atin ng matinding kabiguan. Amen? So why hiding stops us from being clean? Kapag tayo ay nagtatago ng kahit na anuman, sikreto, minsan sinasabi natin white lies, handa nga madlaw, siyak lang matimakaam mo. Pero yun pala ay nakakahadlang upang tayo ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Ang ginawa ni Akan ay hindi lamang yung pagnanakaw. Alam naman natin na yung pagnanakaw ay napakalaking kasalanan. Pero ang mas na malala, ito ay itinago niya. Na akala niya ay okay lang, normal lang sa kanya yon. Na araw-araw, parang naging comfortable life na sa kanya yon. Na araw-araw, lumalabas siya doon, masaya siya,
nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan, nagsiserve sa ating Panginoon, na sinasabi niya sa kanyang sarili, uray taawang mo ti makaamu, siyak lang mo't. So, naging komportable na siya sa kasinungalingan niyang yon. Parang walang nangyari. Normal na sa kanya. Kaya, noong mga panahon yon, parang kahit na nakikita na niya yung kanyang mga mga kasama, hindi naman na siya nakukonsensya kasi nga nasanay na siya. Naging komportable na siya sa kanyang kasinungalingan. Achan's barrier to cleansing, yung number 1 is hoarding the old self. Naging comfortable na siya sa kanyang kasinungalingan. Sa ating mga buhay, mga kapatid, minsan, kahit galit tayo sa ating mga kaibigan, sinasabi natin, kumusta ka nga? Okay lang, di ba? Text na ka no kwa nga, di ba? Dati saan yung pinagkinaawatan. Tunoy text na ka, uyon, okay na lang, kasi di laing matikwa kung kuna tayo. Pero deep inside sa ating mga sarili, ay, masakit pala yun. Nga hindi pa tayo nakapagpatawad. Hindi pa tayo nakapag-move on sa mga yung pagkakamali ng ating mga kaibigan, mga kasama. So kahit na yung maliit lang yung na parang nagde-denial ka, hindi mo tinatanggap sa yung sarili, minsan sabi ng asawa mo, di ba, adado ka di pagsinong bata nyo, hangkan nga agununi. Ay, treatment, ti babae, han nga aguni. Ito na ibaga na, mayatan ka na nakaun. O, di ba? Anya ka ditiwi kamalik, awan. Di ba? Pero adya nga awan, adda. So, habang hindi natin nililet go yan, magkakaroon yan ng mga consequences. Kaya kailangan sabihin natin. Mahirap man magsabi, pero kailangan pala nating sabihin. Amen? Na parang merong nagsabi, nabasa ko ba sa FB ito, na yung dalawang magic words na kailangan nating palaging gamitin is, thank you, salamat, at saka sorry. Ginagamit ba natin ito, mga kapatid? Napakahirap humingi ng sorry. Kung ikaw yung nagkamali, mahirap, di ba? Siyempre, pride. Lalong-lalo naman kapag hindi ikaw yung nagkamali, alangan mo't nga siya sorry, hangko garud basol, di ba? So, merong pride. Napakahirap yung pride na nasa atin. Kasi hindi natin nilelet go yung sama ng loob, yung hinanakit natin. May sama, at dan tulat tamot iti aldaw, di ba? At dapat iti curse no daduma. So, yung maliit na bagay na yon na hindi nyo pinagkaintindihan, magkukause yun ng distraction. Magkukause yun ng confusion. Magkukause yun ng hindi pagkakaunawaan. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, kung meron kayong samaan ng loob ng iyong asawa, mag-sorry ka na. Amen? Kung meron kang kasamaan ng loob na kaibigan, katrabaho, mag-sorry ka na ngayon. Amen? Bakit? Dahil kapag kinikimkim natin yan, babalik at babalik yan. Magdadala yan ng kaguluhan sa ating buhay, magbibigay sa atin yan ng parang palagi kang may sama ng loob sa iyong katawan. Hindi ba natin alam na ang stress ang cause ng ating mga sakit? Kaya kapag palagi tayong stress, palagi din tayong nagkakasakit. Amen? Mahirap mag-accept ng kasalanan, lalong-lalo naman kung hindi mo ito kasalanan. Pero sa harapan ng ating Panginoon, wala tayong naitatago. Amen? Ureg lumeng ka ije basement. Uray saan mo nga ibagbaga kinilakay mo. Saan mo ibagbaga dyan tigayem mo. Alam ng Panginoon ang bawat takbo ng ating isipan. Amen? Wala tayong maitatago. Alam nga niya yung bilang ng ating buhok. Amen? Alam din niya yung bilang ng buhangin doon sa may dagat. So, wala tayong maitatago. Idi ubi nga kun kasla ibagbagak mo nga, ay siyempre ti panunot ni Apo kakastoy kun kunak idi. Kasla nga sakti mang ibagbagan di panunot ni Apo. Ngem saan tayo gayam nga kaya nga arukin, hindi natin kayang arukin yung isipan ng ating Panginoon. Ilang tao ba meron ang mundo ngayon? Hindi ko alam kung ano yung exact figure niya, napakarami. Pero kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Amen? So, kilala ka ng Panginoon. Huwag mong sabihin na, hanak mo't am-am mo ni Apo.
Ingga natatahan nakpaimot nga sinungsungbatan, baka nalipatan nako. No, tayong lahat ay kilala ng ating Panginoon. So wag tayong mapakampante doon sa comfortable line na nasa ating mga buhay. Kailangan nating alisin yan, kailangan nating i-let go, maliit, malaki, lahat ng sikreto, pwede mong sabihin sa ating Panginoon. Amen? Huwag ka nang magtago, huwag kang magdamdam, huwag kang magkimkim ng sama ng loob dahil ikaw din ang mahihirapan. Pangalawa, the tyranny of self-protection. Ito yung harmful consequences ng pagtatago natin ng ating mga kasalanan. Pag sinabi natin, kapag sinabi ko ta sa aking pastor, baka ngay i-judge nak. No ibagak gente co-worker ko, baka pagkatkatawaan nak, i-chismis nakpay. Di ba? Meron tayong mga doubt sa ating mga sarili. Pero ano ba yung dapat nating gawin? Dito sa number 2 ay iniisip na natin kung ano yung sasabihin ng tao sa atin kapag tayo ay nagsabi sa kanila. Kung hindi tayo komportable na magsabi sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa trabaho, kanino tayo magsasabi, mga kapatid? Sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi niya tayo i-judge. Mula pa noong ikaw ay nagkasala, hindi mo pa man nagawa yung kasalanan mo, alam na ng Lord yan. At wala tayong maitatago sa Kanya. Pero ano ang gusto ng ating Panginoon? Gusto niya ay lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo, i-admit natin ang ating kasalanan dahil siya ay tapat. Amen? Siya ay dakila. Hindi kailangang ipagsigawan mo na ikaw ay nagkamali. Hindi kailangan na sabihin mo sa lahat ang iyong kasalanan. Ikaw ay, ano yung gagamitin natin? Ituhod mo kung nadano ka, tuhuran mo lang yan. Hindi man tayo agparparintumang agkarkararag, ikararag tayo kiniapo dayta. Idawat tayo iti pamakawan. Gamin dagiti banag nga makalaped. Tapno iti kasta agbalin tayo nga nadalus iti sangwanan na. So di may isa comfortable life, wag tayong mapakampante doon sa ating mga kasinungalingan, sa ating mga kasalanan, dahil alam natin na wala namang ibang nakakaalam. Pangalawa, dito sa self-protection. Pinoprotektahan natin ang ating mga sarili sa sasabihin ng iba. Hindi tayo nagle-let go. Hindi natin ito sinasabi dahil natatakot tayo na i-judge tayo ng iba. Pero sabi ko nga kanina, ang ating Diyos, siya ay tapat at dakila na kapag inamin natin ang ating mga kasalanan, siya ay faithful and just to forgive our sins. Amen? Amen. So the lip of honesty. Meron tayong 3 detailed steps to a clean heart. Meron tayong dapat na gawin. Hindi lamang step, hindi lamang hakbang. Kailangan tayong lumundag upang sa ganoon ay mapadali yung ating pagkakaroon ng clean heart. The tyranny of self-protection, he trusted his own ability to conceal the sin more than he trusted a higher power's ability to cleanse him after his confession. So, iniisip pa rin niya yung kanyang integridad. Iniisip pa rin niya yung kanyang sarili. Kaya, kailangan nating tanggalin yan, mga kapatid. Yan yung dalawang hindrances para sa ganon ay maging malinis tayo. Yun yung problema ni Achan sa kanyang sarili noon. Naging komportable siya sa kanyang kasinungalingan at pinoprotektahan niya yung kanyang sarili. Dito tayo sa lip of honesty. Paano ba tayo magkakaroon ng isang malinis, dalisay, puro na puso, mga kapatid? Number 1 is identify the hidden weight. Ang pagiging isang tapat o pagiging honest ay hindi madali. Dahil hindi tayo usually na nagiging honest. Lahat tayo, aminin natin, hindi tayo honest. Amen? Pero kailangan nating pagsumikapanang gawin ito dahil ito yung nararapat. Identify the hidden weight. Dito sa Numbers 32:23, ang sabi dito,
Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. So lahat ng kasalanan na hindi natin nahihihingi ng tawad sa ating Panginoon ay merong karampatang parusa. Merong karampatang parusa ang mga kasalanan na ating ginawa. Pero merong paraan upang mawala ang mga ito. Dito sa number 1, identify the hidden weight. Name what you are hiding. Identify. Kapag nagtitest tayo, sasabihin doon, identification, di ba? Sasabihin mo, 1 to 5, identify the following. So, ganun ang gagawin natin. Isulat mo yung mga alam mo na kasalanan mo. Hindi mo lang siya basta sasabihin, kailangan nating isulat para sa ganoon ay malaman natin, makita natin lahat kung ano pa yung mga kasalanan na ating ginawa. Hiding sins, ito yung magbibigay sa atin ng kaguluhan sa ating isip. Parang every time na nakukonsensya ka, iyon na yung time na alam mo na may mali kang nagawa. Di may patalastas noon yata yung safeguard. Ako ang iyong konsensya. Kunanaya, pagpakita na DJED. So meron tayong konsensya. Ano yung konsensya? Yun yung spirit na iniwan sa atin ng Panginoon. Na every time na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, parang hantayo ngay nga at is. Kasi lang ay alusiisin ka. Nung makitam day jay kat, apo, Diyos ko, pakawanan nak, di ba? At datigiyay time no ka nga makitam, apo, Diyos ko, pakawanan nak, apo, ang ko amo di aramid ko. So may mga bagay talaga tayong nagagawa. Ang gusto ng Panginoon, isulat natin yung ating mga kasalanan. Cleansing cannot start until you know what to clean. Kahapon siguro lahat tayo nag-general cleaning dahil sa bagyong Paulo, amen? Lahat tayo. So, hindi tayo makakapaglinis kung hindi natin alam kung saan tayo magsisimulang maglinis. Amen? So, ganun yung gagawin natin. We identify the sin that we committed. Isulat natin yan. Para sa ganoon ay makita natin, ay, when gayam apo, idikastoy dati manen tinay bagakin ni kabsat ko. Ay, idikastoy, nagmarites kami manen kinikot teacher ko. Di ba? May mga maliliit tayong mga bagay na akala natin okay lang, normal lang. Pag chismismisan da, DJ may sanga ko teacher da. Ta barbaro manen DJ bag na, hulugan mo't DJ, di ba? Inutang na lang DJ. Apal tay lang gayam DJ, tawan ti baro nga bag tayo. So, mga normal na ginagawa natin, pero yun pala mga kapatid ay, yun yung mga nagsisimula yung mga kasalanan natin. Dahil kapag nakarating sa Kanya na pinag-uusapan natin siya, talagang malaking gulo yan. Magbibigay ng confusion. Magbibigay yan ng chaos. Kaya ngayon pa lamang ay ilimit na natin yan o kaya tanggalin na natin. So magsimula tayo. Gaya ng ginawa natin kahapon, anyang tatimon unang obraek, ijinak lang ruwar, tagkay nak, ay saan gayam, tahampay na magaan. So ito'y nakpay lang kusina. Kasi ti aramiden tayo kakabsat. Sa ating buhay, napakarami. Maliit, malaki man, nakasalanan, kasinungalingan, kailangan nating ilista yan. Identify the hidden weight and name what you are hiding. Sabi sa Numbers 32:23, ulitin natin, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Kapag binabasa natin yan, parang nakakatakot. Amen? Kapag hindi natin hingi ng tawad sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan, wag na nating hintayin na dumating pa yung kabayaran ng ating kasalanan. Napakadali lang naman para mawala yan. Ihingi lang natin ito ng tawad sa ating Panginoon. Pride lang talaga ang nakakahadlang sa atin. Basit lang mo't ginay bagak apo, han siguro nga basol dayjay. Nawa mo ti makaammo nga sa bali apo, kun natin nakwa. Pero siya, wala tayong naitatago sa kanya. So paano natin ito gagawin? Unang-una daw, find a quiet place. Huwag ka munang mag-cellphone, walang distraction. So pumunta ka, kung gusto mong pumunta doon sa loob ng kwarto, iwan mo yung cellphone mo. Kasi baka no gisursurat ka di jay,
titititit, Shopee, kung ano ka, ay madistract ka manan. Or adaman tinag-text kanyam, sis, kaano ta mga pan ijay rohas ngay, o igamam to man di cellphone mo. So find a quiet place. Sabihin natin, God, show me one thing I'm hiding from you. So kausapin natin ang ating Panginoon. Isulat natin at sabihin natin, hindi lang yung I'm a bad person, hindi maging specific tayo. Idi biyernes apo nakitungtungak kinikastoy nga kabsat ket na tungtungan minikastoy. Ado dagijay na ibagak nga saan nga nasayaat. Marami kaming pinagkwentuhan na hindi ko alam kung totoo o hindi. So yung mga maliliit na bagay na yon, isulat po natin lahat. Bakit kailangan nating sabihin o isulat? Because saying a secret out loud takes away its power. So nakakas out pala yung kasalanan natin kapag isinusulat natin at isinusuko natin ito sa ating Panginoon. Amen? Baka damalipatam nga naaramid mo. So habang agilis-lista ka pa lang, one by one, lagi po mo, dagi jay basul, wano dagi jay inyulbud mo kiniapo. Isurat mo day jay, sa to ikararag. Amen? So ganoon ang ating dapat gawin upang ma-identify natin, makita natin, maisulat natin yung ating mga itinatago sa ating Panginoon. Pangalawa, recognize the contagion. Contagion kapag sinabi nung merong COVID-19, di ba? Contagious disease. Nakakahawa yung sakit na yon. Spreading of a harmful idea or practice. Your secret hurts more than you. Hindi lang pala tayo yung nasasaktan, kundi mas lalo yung mga taong nasa paligid natin. Ang contagion, the spreading of a harmful idea or practice. So ang napakagandang example nito is yung marites. Amen? Araw-araw, aminin natin, tayo ay nagmamarites. Ang akala ko noon, mga babae ang pinakamarites, pero hindi pala. Mga lalaki pala pinakamarites, bari-bari. So, araw-araw yan, kapag meron tayong nakausap, meron tayong nasasabi na hindi maganda. Amen? So, kailangan tayong maging watchful sa ating mga sinasabi. Kung hindi daw ito nakakapagbigay sa atin ng kabutihan, isipin mo ng 3, 4 beses, 5 beses bago natin ito sabihin. Napakahirap. Ito yung number 1. Sabi ko nga, nung binabasa ko ito, ouch, kunkunak. Parang, siyempre, hindi naman natin ito pwedeng isensor at hindi ko sabihin. Dahil ako din, talagang meron at meron ding mga ganyan. Hindi natin maiiwasan yan. So, recognize the contagion factor. Sa Galatians 6:7, ang sabi dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So kung masama yung itinanim mo, ano ang i-expect mong aanihin? Siyempre, masama rin. Kapag nagtanim ka ng mabuti, ano ang expect natin na aanihin? Mabuti din. Kapag nagtanim tayo ng mais, hindi naman tutubo yun na palay. So ang sabi diyan, kung ano yung itinanim natin, yun din ang ating aanihin. So maging mabuti tayo mga kapatid. Spread kindness. Spread love. Hindi lamang sa ating mga kailaw. Ang sabi nga, ano naman ang kaibahan mo? Kung ang mahal mo lamang ay iyong mga kapatid. Kung ang mahal mo lamang ay iyong mga kailaw. Kung ang mahal mo lamang ay mga taga-JLGM. Siyempre, mahal mo yan dahil nagkakaisa kayo. Pero kapag nasa labas na ba tayo, ano ba ang nakikita nila sa atin? Tayo ba ay nagiging pagpapala? Tayo ba ay nagiging blessing sa mga tao na nakakasalamuhan natin? Or tayo yung nagiging dahilan upang sila ay magkasala? Kailangan mga kapatid, saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, ano man ang ating ginagawa, kung tayo ay napakabait ngayong linggo na nakaupo at nakikinig sa salita ng Diyos, ganun din ang gawin natin paglabas natin dito sa sa ating kapilya. Amen? Walang silbi na tayo ay napakabuti kapag araw ng linggo at sa araw ng Lunes hanggang Sabado, kit guy-guyaban na kamit dayjay karubam. Amen? Kada Domingo, ang mapan ngem kastoy mut.
No awan bagas mi, di na pa'y mangted. Di ba? No at dati ibagak kanya na, dinakpay nga kasarita. So mahirap mga kapatid, pero kailangan nating gawin dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo perpekto. Baka sabihin nyo naman, apo, kaslamat us-usto ya bagbaga ni Pastora. Mahirap din para sa akin. Hindi ko rin talaga nagagawa yan ng 100%. Pero ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na kailangan nating gawin. Hindi man fully, pero unti-unti, gawin natin na tayo ay maging pagpapala, na magiging blessing sa mga tao na nakakakita sa atin. Kasi kapag tayo ay naging pagpapala, sasabihin nila, ay talaga nga ni Sister Angie ket nagbalbalay wen gaputa nagborn again. Amen? Nakita tayo iti panagbalbalay iti biyag na kami, inawat na ni Apo Jesus. Idi kastoy isunang im tatakit kastuyen. Amen? At dati kita'y banbanag nga aramidan tayo idi, nga tiam mo tayo normal lang. Pero unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Amen? Hindi natin namamalayan, kapag isinurrender na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, hindi na tayo yung magsasabi na idi siya kathanpay na mati kastoy na ngamtatan. Talaga nga nagbalbal na sengpet na kon. Hindi tayo yung magsasabi. Sino ang magsasabi, mga kapatid? Ang mga tao na nabibless sa atin. Amen? Kung noon ay basit lang nga ba, nagmakiap-apa ka, tattaore ka sa nung iti pa ng sursurduda kanyam talagang, Apo, Diyos ko, kan nakaditi self-control ko. Diba? So makita da, ay hamutin nga makiap-apa ni Sister Venus, kunadanukuan. Idikat batit lang nga ba, very sensitive. Ngam tattaore ka sa nung pamayamon, naka-isum latta. So magsashine yung light na tinanggap natin sa ating Panginoon. Ang sabi ko nga kanina, huwag tayong maging reason. Huwag tayong maging rason upang ma-istumble ang isang kapatid. Huwag tayong maging rason upang masaktan natin ang ating kapatid. Lalong-lalo na yung mga hindi natin kapananampalataya. Amen? Kasanutay nga agayab, kadagiti kakabsat tayo, nga saan pa'y nga namati. No ay abantay idakat, mapangkadi kapilyado, kat makiap-apa mo't data. Amen? So kailangan nating maging good example sa kanila. Dahil kahit na hindi natin sila akayin, nakikita nila yung pagbabago na nagaganap sa ating buhay dahil sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kasla saan yun sa kayat ti agbago. Magbabago tayong lahat. Amen? Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon. So recognize the contagion. Huwag tayong mag-spread ng lies. Huwag tayong mag-spread ng hindi tamang information. Huwag tayong mag-spread ng mga hindi magandang opinyon. Huwag tayong magsimula ng anumang bagay na pagsisimulan ng gulo. Amen? Kailangan spread love, spread kindness, ngitian natin yung ating mga sabi ko nga noon, yun yung pinakamahirap, yung kaaway mo, ipagpipray mo. Naranasan na ba natin yan, mga kapatid? Kasi sabi sa Bible, kapag hindi mo pinatawad yung taong nagkasala sa'yo, kahit anong gawin mong pananalangin, hindi ito pakikinggan ng ating Panginoon. So napakahirap. Noon, meron akong ipinanalangin na parang naka-hurt sa akin. Nakakasamaan ko ng loob. Nagrigat nga irugi kakabsat. Apo, bindisyonam kadini kastoy. Lawlawagam kaditi panunot na tapno ti kasta makita na nga nagkamali kami nga dua. Amen? So ngayon pa lang, isipin natin kung sino yung nakasamaan natin ng loob. Kung sino yung may ginagawa sa atin na nasaktan tayo at mamaya ipanalangin natin ito. Amen? Hindi tayo lalabas sa kapilyang ito na hindi natin mapapatawad yung mga taong nagkasala sa atin at patatawaran din natin yung mga, baliktad ba yon? Yung mga nagkasala sa atin at hilingin natin sa ating Panginoon na patawarin din tayo ng mga taong nakagawan natin ng kasalanan. Amen? Hindi mahirap, mga kapatid. Be humble. Yun ang gusto ng ating Panginoon. May kababaang loob. Dahil kung patuloy tayong magmamalaki, magmamataas, ang pride is the greatest sin.
Yun yung nagiging hadlang upang hindi natin ma-receive ang mga pagpapala ng ating Panginoon. The longer you wait, the heavier the weight. So habang kinikimkim natin yung ng matagal, lalong agdagdagsin na di barukong mo. Aglalo no ti kagurguram ko teacher mo, apag sangpot mo pala di eskwelaan, sumungsungad ka pa ilang ijigate, nakita mo iso na, apo, dadtamanan, di ba? Naperdinton di aldaw mo. Pero kung ikaw nga ay nakapagpatawad, pagdating mo ng Lunes, inkararag mo tatta, inkararag mo tinirabii, apo pakawanam ka, ikanak ka di iti puso nga managpakawan. Nga uray na saktanak, itid kun kanyam apo. Ta saan nak nga mabindisyonan, no saan ko nga pakawanan. So into no Lunes, into no bigat, o no makitang pa ilang isimamon. Amen? No saan na ka nga isiman, ikit problema nanton. Amen? Amen! Amen. So, ikatin tayo ti anyaman nga sakit tinakam. Sakit ti bulsa lang tinarigat tayo nga sulbaran. Ngim ni Apo Diyos, God will provide. Amen. Amen. So, dagita nga banbanag awan, dagita kakabsat, nulakit di agkamatalek tayo kini Apo Diyos. So, hantayon nga urayan nga makatawenan, saan mo nga katungtong di kabsat mo. Makalawasan, saan mo pa nga kinatungtong di asawang gabot agpapauyo ka, han nakainik kan iti regalom. Nag-birthday ka, di na ka man lain greet. Makalawasan, din pa nga kinatungtong. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Amen? Saan tayo nga maapit to da ita nga nasayaat, da ita sakit tinakam, no dikat diti, apitan tayon toket sakit. Sino nga iti madagdag sinan, no saan ka pa nga nakapakawan. Amuna ka di, nga dahi kagurguram kat kagurguram isuna, nga no makitam nagdagsin di barukong mo. Baka isuna kat nagragsak nga makakita kanyam, ngem sika saan. So sino ti marigrigatan. Amen? Sika lang. So ikaten tayo ti anyaman nga sakit tinakem tayo, no adapay iti kabsat tayo nga saan tayo napakawan, tanasaktan ka di inaramid na, tatta pa lang, panunutin mo ginagan nakit ibagamon, pinakawan kan. Ibaga tayo man? Amen. Sapay kumata kusto dayta. Number 3, confess and release control. Eto na, tell the truth. The lip of honesty is the moment you stop hiding and start talking. So itong lip of honesty, makikita lamang natin ito, makakamit natin itong honesty kapag tinigil na natin yung ating pagtatago at mag-i-start na tayong sabihin yung ating mga kasalanan. The practical lip is the act of confession. Hindi naman kailangang mag-confess tayo kay pastor. Hindi naman kailangang mag-confess tayo sa ating mga kaibigan. Gusto lang ng ating Panginoon ay aminin natin yung ating kasalanan at mag-confess tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Amen? Amuna ni Apo, day nga basol tayo. Awan nga rod ti may limad tayo kankwana. Ngem ti urayan na laeng, si kaket agpakumbaba, si tayo ket agpakumbaba, ket dumawat tayo iti pamakawan kankwana. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos kakabsat. So the lip of honesty starts only when you stop hiding. Awanan, tilim-limod tayo kini Apo. Ibaga tayo, amin ang Apo nga nagbasulak. Amin ang Apo nga nayulbud ko. Dadtoy dan amin tatta. Agpakumbabaak, idawat ko ti pamakawan, tanarup kupak. Nagbasulak kanyam. Tatta nga aldaw si pakumbabaak nga dumawat iti pamakawan ken ka. Amen? So nalaganton dirik na tayo. Awanton ti dagensen dagiti barbaro kong tayo. Awanton iti panpanunutan tayo nga agsaksakit tinakem na kanya tayo. Ken agsaksakit tinakem tayo ken kuana. How to do it? First, confess to God. So ibaga tayo amin ken kuana, I was wrong. Nagbasulak Apo. Can be specific. Nagbasulak Apo ta kastoy ti iyon ay bagbagak kini Sister Bunny, kunak no kwa. Iti kastoy ngamin nga aldaw Apo at dati saan mi nga nagkinaawatan. So itata idaw dawat ko ken ka iti pamakawan. You confess to God everything. Awan ti ilimlemeng tayo. Taday taket may sanga hadlang, may sanga balakid, may sanga mang pigil, mang laped. Tapno iti kastakit agkaroon tayo iti
clean heart, a new heart, a pure heart. Amen? Tadayta iti kayat iti Apo. Habang adda ti sakit tinakam, uray batik lang nga nakalimang di tapusom, saan tayo nga maaddaan iti clean heart, nga iso iti kayat iti Apo. Amen? So, lip of honesty. Number 1 is you confess. Number 2, expose. Di naman kailangang ibandera mo sa Facebook. My day, kung nang ijayan, nagbasulak, ni sinutin ko dati, nagbasulak, kini Sister June ang tatangal daw, kung naman Facebook. That's not the way, that's not the correct way to expose. Expose mean, ibagam. Ibagam intan tabagim, ibagam kini Apo dayta. Sika kini Apo lang iti makaammo dayta. Tapno iti kasta, awanan iti agam-agam ita pusom. Ngano ibagam ino ibagak kini pastor, baka ichismis na mo ni pastor. Ni ibagak kini Sister Rose, baka ibaga na mo kini Brother Cholo, di ba? Meron tayong mga doubt sa ating mga sarili. So wag na nating gawin yon kung meron tayong pagdududa. Gawin natin ito sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya, i-expose mo. Sabihin mo, isulat natin sa Kanya, isulat natin at sabihin natin kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa ating isipan. Bakit kailangan nating i-confess? Ito yung hadlang sa ating personal growth. Lalong-lalo na sa ating spiritual growth. At yung ating mga bagay na kailangan pa nating gawin, nakasama yung ating mga kaibigan. Halimbawa, meron tayong event na nandun yung galit na galit ka dun sa tangan, paano yung tamakitak tumanin ni Kastuyin? So, nahihinder na yung enjoyment mo kasama mo yung mga kailaw. So, kayon pa lamang, ang gusto ng ating Panginoon, i-let go na natin yan. I-release natin. I-expose natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Ano yung pangatlo, anak? Trust God. So, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Number 1, trust God in everything. Commit God. In everything you do, commit to our God. Lahat ng bagay na gusto mong gawin, lahat ng bagay na gusto mong sabihin, commit to our Lord, trust the process of the Lord. Trust the plan of the Lord. So ang sabi dito, kailangan wala tayong itatago. Nothing is hidden. Wala tayong dapat na katakutan. Wala tayong dapat na ipag-alala na sabihin sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Truth, nothing is hidden. Hindi tayo makakapaglihim sa ating Panginoon. Kahit agabrod ka, ora pang kajisulsuli, tilubong, makita na amo na doon niya iti nagbasulan tayo. Amen? So, tumakder tayo kakabsat, dawaten tayo iti kaas iti Apo, kas i-ready tayo, iti biyag tayo tatagundaway, i-ready tayo, iti puso tayo, tapno iti kastaan nyaman nga toxic nga makikita na dito ipiyan ti puso tayo, ikaten tayo iti dayto nga aldaw, isurrender tayo kenkwana, tapno iti kasta, dayjay daan nga kinatao tayo, dayjay daan nga managbasol nga kinatao tayo, maikaten ket maaddan tayon iti barbaro nga biyag. Maadayan tayo iti clean heart. Nga kaskunana iti Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. A clean heart isn't something you earn by being perfect, but it's something God gives you when you take the leap of honesty. Nagiging honest tayo mga kapatid in times na nagsimula na tayong itigil ang anumang kasinungalingan, ang anumang kasalanan na nakatago sa ating mga puso upang sa ganon ay ma-release natin, expose natin yan at magtiwala tayo sa mga plano ng ating Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating Panginoon ay nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. Kung meron man tayong nararamdaman pa na galit sa ating mga puso, meron man tayong mga tampo na nararamdaman para sa ating mga kaibigan, para sa ating asawa, para sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay,
sa ating mga kaibigan at sa lahat ng tao na nasa paligid natin. Isipin natin sila. Isipin mo kung ano o sino yung nagkasala sa'yo, yung nakagawa sa'yo ng hindi maganda. At ngayong umaga ay ipanalangin mo ito at magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga sarili. Anuman yung karumihan na hindi pa natin naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Siya ay tapat. He is faithful and just to forgive our sins. Kailangan lang natin itong magtiwala. Kailangan nating magpakumbaba upang sa ganoon makita niya ang kailaliman ng ating mga puso na handang humingi ng tawad, handang humingi ng bagong puso. Ang sabi nga, create a new heart within me, Lord God. Isang pusong dalisay, isang pusong tapat na kung saan ang gusto lamang ay magpupuri, magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, bago tayo lumabas sa bahay-sambahan ngayong umaga, ay mapatawad natin yung ating mga sarili na nakagawa ng kasalanan upang sa ganoon ay maging handa tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kailangan lang nating sabihin, i-expose natin mga kapatid at magtiwala tayo sa Kanya. Sabihin mo, magpakumbaba ka dahil walang perpekto na tao mga kapatid. Tayong lahat ay makasalanan, ngunit gusto ng ating Panginoon na tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Maging tapat tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kaaya-aya, ng kalugod-lugod na pagsamba para sa Kanya. Wala nang magiging hadlang dahil wala nang karumihan sa ating mga puso. Hallelujah, Jesus. Manalangin tayo mga kapatid. Yes, Lord God. Sorry. Yan lamang, Panginoon, ang masasambit namin sa umagang ito. Patawad, Panginoon, sa napakarami naming mga kasalanan. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Pero ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Na hindi mo kami i-judge, Panginoon. Bagkus tatanggapin mo kami ng buo. Dahil kami ngayong umaga ay nagpapakumbaba. Naninikluhod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Na kami patawarin sa aming mga kasalanan. Sa mga karumihan, Panginoon, na matagal naming itinago sa iyo. Alam namin, Lord God, na wala kaming maililihim sa iyo. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba na handang akuin ang aming mga kasalanan. Tanggalin mo, Panginoon, ang pride sa aming mga puso. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bagay na nakakahadlang upang kami ay sumamba sa iyo, upang kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord God, ang mga taong nagkasala sa amin, pinapatawad na namin sila sa iyo, Panginoon. Sa iyong banal na pangalan, Panginoon. We commit everything to you, Lord God. Napakahirap, Panginoon. Pero dahil sa tulong mo, alam namin, Lord God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Inihingi din namin, Lord God, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hindi man namin ito kayang sabihin sa ngayon, Lord God. Bigyan mo kami ng pusong matapang, Panginoon, na sabihin, isulat lahat, Panginoon, ang aming mga kasalanan at i-expose sa iyo, Panginoon. At nagtitiwala kami, Lord God, na lahat ng ito ay iyong patatawarin. Thank you, Father God, dahil alam namin, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa sa amin. Hindi man kami perpekto, Panginoon, pero ikaw ang pumili sa amin. Alam namin, Panginoon, na binigyan mo na kami ng karapatan na tawagin kang Ama at kami inyong mga anak.
Thank you, Father God, for this privilege to become your sons and daughters. Nahanda ka, Panginoon, na makinig sa aming mga samot dalangin. Na hindi hadlang, Panginoon, ang aming mga nakalipas, ang aming mga kasalanan, Panginoon, upang sa ganoon ang iyong pagpapala ay aming makamtan, ay aming makamit. Dahil kami nagpapakumbaba, Panginoon, na isinusuko ang lahat ng ito sa ngayon. Thank you, Father God, sa pagsagot mo, Panginoon, sa aming mga samo sa umagang ito, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ang aming panalangin ay makarating, Panginoon, sa iyong harapan. Na makarating, Panginoon, ang aming mga dalangin, ang aming mga silent prayers, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ngayon pa lamang ay pinapatawad mo na at ibinibigay mo na sa amin ang iyong kapatawaran, Panginoon. Thank you, Father God. Uuwi kami ngayon, Lord, na nararamdaman namin ang iyong pagpapala. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Lalong-lalo na, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Muli ay ihanda natin ang ating sarili sa ating pagtanggap sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Hinihiling ko po lahat ng leaders, kamanggagawa sa ubasan ng Diyos na ipamahagi po ang ating mga elemento habang inaawit ang ating communion song. Kanin mo, magibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong tampan ang buhay na walang hanggan. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito na tinutukoy ni Apostol Pablo mula sa unang Korinto 11:26. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi isang pagsunod sa utos na Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkikipag-ugnayan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing ipinapaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti
ng ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mong kami pa rin ay maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa kapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po naming pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang hostya upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ito ang toro na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing pinagkanulo ang ating Panginoon, Jesucristo ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang hostya ng Panginoon. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Ang dugong inuna upang ikaw ay luminis. Ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa kaloob mong buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus o nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo aming pagsamba at pagpapasalamat bilang isang haing buhay para sa ikululwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming pinapahayag ang inyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po nating sabay-sabay ang simbolo ng dugo ni Kristo. Naway lubusan kayong gawing banal ng Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ang inyong katawan, espiritu, kaluluwa hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Pastor. Maaari po tayong umupo. Hallelujah. Habang nakikinig ako sa preaching kanina ni Pastora Janice, mahaba-habang preparasyon para pagdating ng celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon ay wala nang may tampuhan. Amen? Amen. So sa oras na ito, tayo naman po ay dadako sa ating pagkakaloob ng ating tithes and offering. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 7, whoever sows
sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen? So, lahat ng cheerful giver ng Lord, tumayo po tayong lahat. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po na araw-araw, bawat hakbang po namin ay binabago mo kami, Panginoon, from glory to glory. Salamat, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, ikaw naman po ay aming papupurihan sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob ng aming mga tithes and offering. Lord, salamat Panginoon sa mga pagpapala mo na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, ipinapaalala mo, Lord, sa amin na we are steward, Panginoon, sa mga resources na ipinagkatiwala mo po sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa aming pagkakaloob, Lord, daluyan mo ng iyong pagpapala ang bawat buhay ng iyong mga anak patuloy, Lord God, na maging daluyan po kami ng iyong mga pagpapala, Lord God. Lalong-lalo na po sa iyong gawain. I-bless mo nga po, Panginoon, ang mga tithes and offering na ito magamit para lamang, Panginoon, sa ikalalawak ng iyong gawain. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli tayo po ay tumayo para sa ating panghuling awitin. Let's worship our Lord Jesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing it once again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing amen.
salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkakaisa sa bawat anak mo, Panginoon, na naririto. Dalangin ko na bawat isa ay humayo ng may pagmamahal. Dala-dala ang pagpapala ng ating Panginoon ng may kasaganaan, kalinga at awa mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Tapos na po ang ating gawain. Inihiling ko po na tayo pong lahat ay pumunta na po dito sa harapan para sa ating photo opportunity. God bless everyone. See you next Sunday. Thank you.